Hello guys, ito katatapos ko lang maligo dyan sa onsen or hot spring. Bukas kasi maaga ang sundo ko, every morning maaga ang sundo ko. Itong mga bagong trabahante, mga estudyante. So kailangan mga 6:30 in the morning andoon na ako sa Maybashi. It's almost 1 hour drive mula dito sa aking factory. So dito na ako natutulog. So mamaya konti pupunta na ako doon sa Maybashi at doon na ako matutulog para at least pagising ko ready na kaagad para dalhin yung mga trabahante, ne? So dito yung tulugan ko, dito na rin yung mesa. Sandali ha. Kung nakikita nyo ba, madilim. Lagyan ko ng ilaw. Ito ang aking munting tahanan guys. Yan, dyan ang mga paperworks ko. Mamaya gagawa ako ng mga paperworks. Nakikita nyo ba? Sandali. Saan ba yung video? Yan guys. Tapos dito dito umuupo yung mga trabahante. Bale, bakante yung 6 na silya. Tapos doon naman sa likod ang aking bed. Doon ako natutulog. Nandiyan na rin mga damit ko. So ganito yung buhay ko dito bilang Tantosya. Dahil kung matutulog ako sa aking apartment, nag-iisa ako sa sobrang pagod ng aking isip, aking katawan. Siyempre pagod, hindi basta-basta mag-drive. Siyempre iniisip mo pa yung mga sitwasyon ng tao, iniisip mo pa yung sitwasyon ng company, paano mo palakihin o padamihin ang mga tao. So akala nila easy lang. It's not easy to be a Tantosya. So dito na ako natutulog. Kasi baka hindi ako magising ng maaga. Early morning, sobrang traffic din ang daan kasi lahat ng tao ay pumupunta sa trabaho, lahat de kotse. So at least pagising ko, nandoon na sa pick up point, no? So, see you guys. Mamaya pagtulog ko, ipapakita ko ulit sa inyo, ha? So, gagawa muna ako ng paperworks. Ito kasing report para sa factory bukas pagkatapos ng 4 na araw na bakasyon nila. Kailangan i-report yung kanilang pinuntahan at kanilang temperature, kung may nakasakit ba sila during the vacation. Ganito ka-stricto dito sa food factory sa Japan. Kung may long vacation ang mga tao, minomonitor natin ang kanilang health status. Bento or pack lunch sa 7-Eleven. Mag-dinner muna ako bago matulog. Natutuwa din, nakaka-enjoy din matulog. Sorry. Nakakatuwa din matulog sa sa kotse. 15-seater naman tong kotse. Dito sa akin kotse ng company. Siyempre gamit sa trabaho. Dito na ako natutulog sa may 7-Eleven dahil dito yung pick up place ko. Yan. 7-Eleven. Nakiusap naman ako sa staff na dito ako matutulog. Dahil bukas 6:30 ang pick up ko. So kung uuwi pa ako ng apartment, baka ako hindi magising ng maaga. At saka traffic kapag early morning, so it takes me mga 45 minutes kapag hindi traffic mula sa apartment hanggang dito. So ito na lang ginawa ko araw-araw. Dito ako natutulog, gabi pa dito ako matulog. At least pagdating nila, sila nang gigising sa akin. O pagkagising ko, okay na, nandito na rin yung mga damit ko. Dito na ako naglibihis, naliligo ako sa onsen or sa hot spring. Mahilig din kasi ako sa adventure na buhay. Kasi ang buhay ko ay parang adventure. Kung napanood ko yung MMK story ko sa ABS-CBN, sa Malala Mo Kaya, ipikita nyo naman yung
lifestyle ko talagang adventurous. Kaya nga sabi nila, diskarte ang gagamitin natin kung gusto tayo umulat sa buhay. Kahit matalino man tayo pero kulang sa diskarte, wala pa rin. Kailangan sabayan natin yung katalinuhan natin at ang ating diskarte. Comment nga guys kung meron sa inyo dyan na natutulog din sa kotse. Iwan ko sa Pilipinas kung pwede ba rin matulog sa kotse sa Pinas. Itong ilaw ko, bumili ako sa Daiso. Ano lang to, 200 yen. So, 80 pesos na ilaw, the baterya. Kasi hindi ko pwede i-on yung ilaw ng kotse na hindi maandar ang makina. Baka maubos yung battery bukas, hindi ako maka-drive dahil hindi aandar ang kotse kapag gamitin mo yung ilaw na naka-off yung makina. Hindi ko rin pwede i-on ang makina dahil isa, maubos ang gasolina. Number 2, may mga apartment o bahay sa paligid, bawal i-andar ang makina kasi natutulog yung mga tao. Kaya ganito, basta may konting butas lang, bubuksan ko lang ng konti yung bintana para may konting hangin na papasok. Guys, matutulog na tayo. Matutulog na ako guys. Diyan na, nakalak na yung pinto. So, ito yung tulugan ko. Simple lang. Dito sa pinakadulo ng kotse. Yan. Diyan ang damit ko pa bukas. Kasi naman yung pako dito guys. Yan. Diba? Dami kong unan. Ganito guys ang tulog ko. Ang aking sala. So, at least makatulog ako ng mga 4 na oras. Thank you guys. Pwede nyo ako i-hashtag KMJS para ma-monitor o ipakita nila yung buhay ng isang Pinoy dito sa Japan na human resource supervisor natutulog sa kotse para lang masundo ng maaga yung mga trabahanteng taga ibang lahi. Kasi mga Pilipino naman malapit lang sa factory ang tinitirhan, tapos yung iba naman may sariling kotse. So itong bagong hire ko ng mga Pakistani, bali 4 to sila, 6:30 ang pick up ko dito sa Maybashi. So kapag umaga pa ako pupunta dito, delikado kasi syempre inaantok pa ako niyan, tapos sobrang traffic kasi umaga. Ayaw ko kasi malate. So kaya gabi pa lang dito na ako naghihintay sa aming pick up area. Good night guys, paki-share. Tulog na tayo.